Anting-Anting ni Severino Reyes. Noong unang panahon, may isang binatang hari ng kaduwagan ang naninirahan sa bayan ng X. Kapag may umpukan ng mga kapwa binata ay laging naroroon si Juan at nakikipagkwentuhan. Ngunit dahil alam nilang duwag si Juan, lagi nilang pinagkakatuwaang kwentuhan ito tungkol sa mga duwende, nuno, aswang, kapre, at tikbalang. Matapos ang kwentuhan, uuwi si Juan na takot at hindi siya makakatulog. Maaalala niya ang lahat ng pinagkwentuhan kaya't magtatalokbong ng kumot buong gabi. Duwag man si Juan ay matapang naman siyang naniligaw kay Meling, ang magandang anak na dalaga ng matandang may-ari ng tindahan. "May pag-asa pa ba ako sa iyo, Meling?" tanong minsan ni Juan nang hindi na ito makatiis. "Pag-iisipan ko pa," matabang na sagot ng dalaga. "Ano ba ang gusto mo sa ilang lalaki?" pangungulit ni Juan. "Iyong matapang at kaya akong ipagtanggol," labi ni Meling. May isang mahigpit na karibal si Juan kay Meling, isang binatang kilala sa katapangan sa kanilang lugar. "Alam mo ba, Juan, na balitang may anting-anting si Rodolfo kaya't napakatapang?" bulong minsan ng isang binata niyang kaibigan. Simula noon, hindi na maalis sa isip ni Juan ang tungkol sa anting-anting ni Rodolfo, lalo pat kapag nakikita niyang giliw na giliw dito si Meling. Hindi mapalagay si Juan. Natatakot siyang tuluyan ng mahulog ang loob ni Meling kay Rodolfo, kaya't hinanap niya sa labas ng bayan ang kubo ni Tandang Selo, ang matalinong matanda na madalas lapitan ng mga tao sa kanilang bayan. "Tandang Selo, ako po inyong tulungan," ani ni Juan. "Bakit? Ano iyon?" sabi ni Tandang Selo. "May nililigawan po akong taga rito sa atin, ngunit may karibal po akong may anting-anting. Totoong mabisa raw po ang anting-anting na ito." "Oh, ano ngayon? Ibig ko po sanang bigyan ninyo ako ng anting-anting," parang batang hiling ni Juan. Ipinakita ni Tandang Selo kay Juan ang tampiping pinagtataguan niya ng mga halamang gamot. "Wala akong mabibigay na anting-anting sa iyo. Ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng katapangan. Ngunit kung gaya mong duwag, walang mangyayari sa buhay mo," payo ni Tandang Selo. "Mawawala pong lahat ng takot ko kapag nagkaroon ako ng anting-anting at ako hindi api-api sa aking iniibig," mabilis na sagot ni Juan. "Ganun nga, ang duwag kailanman ay api-apihan," sang-ayon ni Tandang Selo. Isang lumang aklat ang kinuha ni Tandang Selo sa tampipi. "Bueno, alam ko kung paano makakuha ng anting-anting. Iyan ay kung handa ka. Sabihin po ninyong lahat sa akin kung ano ang gagawin at makikita ninyo ang tapang ko kung saan naabot." "Hindi pa ninyo ako nakikilala," pagmamayabang ni Juan. Binuksan ni Tandang Selo ang lumang aklat. "Bukas, magabang ka ng isang libing ng batang patay na mga 4 o 5 buwan ang gulang. Sundan mo sa Campo Santo. Tingnan mo at tandaan ng lugar na pinagbaunan nito," bilin ni Tandang Selo. "Wala na po ba?" nangangatog na sabi ni Juan. "Anong wala na? Sa gabi, pagtugtog ng 8 ng gabi, ay pumasok ka sa Campo Santo. Nakasara na po marahil," nanginginig na tinig ni Juan. "Akyatin mo ang bakod. Hanapin mo uli ang lugar na pinaglibingan sa bata. Hukayin mo. Buksan mo ang kabaong at kagatin ang kalingkingang daliri ng bata. Huwag mong bibitiwan ano man ang mangyari," utos ni Tandang Selo. Nahimatay si Juan sa utos ni Tandang Selo. "Ano, Juan? Magagawa mo ba?" tanong ni Tandang Selo. Nagpasalamat si Juan sa matanda at nagpaalam ng uuwi kahit susuray-suray pa sa takot. Kinabukasan maghapon,
Siyang nagbantay at nagtanong-tanong sa Campo Santo tungkol sa mga inililibing ng araw na iyon. Hapon na nang masumpungan niya ang kanyang hinihintay. Isang batang may 4 na buwan ng inilibing. Tinandaang mabuti ni Juan ang pinagbaunan sa bata. Noong gabi, kahit takot na takot ay inisip niya si Meling na gusto niyang mapaibig. Inakyat ni Juan ang bakod ng Campo Santo dahil sarado na ang pintong bakal nito. Isang pala ang kanyang dala. Butil-butil ang pawis ni Juan nang lapitan ng pinagbaunan sa bata. Hinukay niya ang libingan. Nang matagpuan ay binuksan ng kabaong ng bata at kamuntik na naman siyang mahimatay. Huminga ng malalim at malakas na binigas. "Anting, anting! Anting, anting!" Hinawakan ni Juan ang matigas na kamay ng bata. Lumitaw ng oras ding iyon ang malalaki at maiitim na taong nababalot ng balahibo ang katawan. Sinakal nila si Juan at siningahan. Nabitiwan ni Juan ang matigas na kamay ng bata. Kumaripas siya ng takbo palabas ng sementeryo. Simula noon, lalo pang dumuwag ng dumuwag ang duwag na si Juan.